Ito, nagpalit tayo ng dynamo nito mga idol. Ito. Ay, yung good dynamo nito dito yan nakakabit. So pinalitan natin ngayon ito ngayon ng isang mga idol. Kahit dito mga idol, gumagana naman po to. Tapos ang problema lang, may kunting ano siya. Normal po siya, halimbawa ito ganito. Umiikot po siya ng normal. Okay. Tapos may time po siya na medyo nagluloko. Parang kumakapit sa loob. Nalinisan na natin to. Tapos ganun pa rin, no. Kasi akala natin dito mga bossing. Gubot gitu. Akala ko kasi dati kalawang lang, so nilinisan ko ngayon to, malinis na. Tapos sinaksak ko dito sa e-bike na ito, yung bago nating lagyan ng chassis ng motor ito. Tapos nung binalik ko siya dito mga idol, ay nalinisan ko na, wala na siya kalawang dito sa loob. Tapos binalik ko dito, ganun pa rin ang issue. So ito, kinantay ko na lang na ito, disregard muna natin ito, no? Okay, palitan natin ng ito, buto, magana talaga ito eh. Hindi pa natin nakabitan ng wirings to, hindi pa natin nakabit yan, hindi pa natin na-connect sa controller, no? Okay, may connect natin to. So ito, sigurado tayo dito, may option pa tayo na ito mga idol, kasi nilinisan natin, tapos ganun pa rin ang issue. Minsan hindi po siya gumagana ng talagang normal, no? May problema talaga na minsan may bigla na lang siya nakakapit. Hindi naman siya palagi, pero minsan may ganyan na gumagana siya normal, tapos bigla na lang parang may kumakapit, no? Parang nagpa-vibrate dito sa loob. So ang problema nito, may option pa tayo nito, kasi na-check natin mga wirings nito, wala namang ground, nalinis na natin sa loob. Okay, ang option na lang natin ito, palitan na natin ito ng mga idol, isang set na sensor. Okay, full sensor, 3 piraso, palitan na natin to. Sure tayo na andyan ang problema, kasi may mga issue na hindi natin makita sa physical. Okay, ito analyze na lang tayo dito, kasi gumagana naman siya eh. Kaso minsan may panahon po siya na medyo bigla na lang magluloko. Controller natin bago to eh, throttle natin bago rin yan. So ito bago siyang linis, gumagana naman siya, kaso minsan magluloko siya, may kunting error. So plus natin na option dito, palitan natin ng sensor na isang set na ito. Okay, ito pinalitan lang muna natin ng isang dynamo nito para si driver tuloy-tuloy po siya na makapagbiyahe araw-araw, no? Ito, saka na natin ito i-repair. So ang hinahabol natin dito na si driver, hindi po siya tanggong, no, na isang araw na hindi siya makapagbiyahe nito. Okay, lagyan na natin itong connection nito mga idol. Ito nakabit na natin, no? Lalagyan natin ng mga idol, lalagyan na natin ito ng connection ito. Dinayin natin ngayon na straight connection. Ibig sabihin nito, 3 piece ito, yellow to yellow pa rin, green to green, blue to blue. So tapos dito ganun din, straight connection lang ginawa natin, blue to blue. Ito yung sa papasok sa sensor na supply, positive wala, 5 volts to, ang itim negative. Okay, ito yung pinaka-importante na hindi magpaliktad. So testing na natin to kung ikot ito. Yan na nga idol, sinaksak na natin, no? Kaya ito, yan, may connection na. Try na natin. Ilan mong battery natin to, 48 na. Okay, try na natin ito, pihit ito mga idol, no? Pihit natin. Yun. Okay, yan. Yan o mga idol, no? Yan, hindi po siya gumana sa straight connection. Yan dito, yellow to yellow, blue to blue, green to green. So hindi po siya gumana. Ibig sabihin hindi nagkatugma ang mixing nito. Okay, so gawin natin ito, ganito lang. Itong yellow na ito lagay natin dito sa blue. Pagpalitin lang muna natin dito, tapos pag hindi siya gagana, ilipat na naman natin dito. Yellow lagay natin sa green. So ito muna, yellow lagay natin sa blue, ang blue lagay natin sa yellow. Okay, ang yellow, ang blue nilagay natin sa yellow, ang yellow nilagay natin sa blue. Tayo na natin ganito. Okay, so try natin 49, no? Try natin, ikotin natin ito mga idol, okay, yan, no? Yan, pihit natin. Yan, naikot po siya. Okay, so dito ang tugma, no, sa alignment dito mga idol. Yan, diba, normal ang ikot, hindi naman siya garalgal. Yan, napakatino. So ibig sabihin dito, tingnan nyo ang connection natin, hindi po siya gagana kung straight yellow to yellow, blue to blue. So ginawa natin ito ng plus tayo, tingnan nyo, yan o.
Yan. Ang pag-mix nito mga idol, kasi minsan ganyan mga idol sa mga bagong controller, no, hindi tayo magkakatugma nito. Kaya kailangan pagkabit natin, hindi siya diretso kagad. Huwag muna natin ihinang diretso kagad to. Kasi may mixing pa tayo dito na mangyari na mayroong minsan natugma sila kagad. Yellow to yellow, blue to blue. Ito hindi siya gagana sa straight connection. Blue to blue hindi siya gagana. So binaliktad natin muna dito ang yellow, nilagay natin sa blue. Ang blue nilagay natin sa yellow. Okay, pag hindi siya gagana, babaliktad tayo ulit dito sa green. Kaya ngayon nahuli na natin, andyan yung final ang mixing sa controller nito sa kayo sa whole sensor. So ito gumagana na po siya, kaso baliktad. Tingnan nyo naman mga idol. Ayan, ito na. Okay. Sa reverse naman mga idol, ito ito yan ito. Okay, itong dalawang ito, i-touch lang natin to, re-reverse na ulit yan, iikot na yan pabaliktad. Kung kayo okay na siya, tingnan nyo naman yan, normal tong ikot. So okay na po ito mga idol. Huwag na natin to galawin tong reverse kasi may tutorial naman tayo dati. Pag i-touch lang natin to, i-reverse yan. Tapos i-touch natin ulit, i-reverse, tanggalin na natin to ang kulay white nito. So ngayon nakuha na natin ang connection mga idol. Ito, gawin natin, final hinang na lang natin to kasi na-sure na tayo yan ang gandang mixing sa 3-piece mga idol. Okay na po to mga idol. Ito mga idol, huwag natin kalimutan, bawat tanggal natin dito sa dynamo, yan, magpalit man tayo ito, kung magpalit tayo ng dynamo, bawat tanggal natin dito sa dynamo natin, huwag natin kalimutan sa mag-align na ito mga idol. Yan, diba? Align natin palagi para makuha natin ang straight nito sa unahan at saka. Ito yung sinasabi ko na line mga idol, yan Ito sa harapan to ng gulong, diba? Okay, sa harapan to ng gulong. Dikit palagi natin ito karati. Nakadikit siya sa unahan. Nakadikit din siya dito. Sa uli naman tayo ng gulong. Yan Nakadikit siya dito sa mga nagilid. Nakadikit din siya dyan sa uli yan nagilid. Yan. So ibig sabihin, straight itong gulong natin. Okay? Sabihin nito, ang gulong natin dito sa unahan ay yung sa unahan at saka dito sa harap. Okay, ito yung sa unahan, di ba? Ito yung sa uli. Ibig sabihin, pag ginamitan natin ng angulo par na yan, makuha natin talaga ng gulong natin straight. Okay? Kasi pag minsan, pag hindi natin gamitan ng alignment na ito, bar, minsan nakala natin straight na yan. Kaso hindi natin alam, minsan dito nakaganyan, nakapasok kunti yung sa loob, minsan nakalabas kunti yung sa loob, kasi hindi nga natin kinuha na ng lagyan ng alignment. So ito na pagkagandang proper alignment sa mga e-bike natin mga idol. Okay? Once tayo magtanggal dito, okay? Once tayo magtanggal dito sa ulihan ng gulong ng dynamo, kailangan natin maglagay ng ganito mga idol, ang align. Doon din sa kabila, once magtanggal tayo doon, magpaluwag tayo sa side wheel ng gulong natin mga idol. Kailangan lagyan natin to ng align dito, pang-align dito sa kabila, tapos sukatin natin yung distansya dito at saka sa harap. Okay? Para maiwasan natin na dali maputput yung gulong natin mga idol. Okay, yan lang. Take note. Bawat tanggal natin sa dynamo natin dito mga idol, kailangan natin mag-align. Okay? Side wheel ganun din. Pagtanggal natin, kailangan natin mag-align para magaan or matagal mapudpud ang mga gulong natin sa mga e-bike natin mga idol, lalo na araw-araw ginagamit to. Okay? Maraming salamat. Ito na lang.